Christ. Hallelujah, Pare God. Dagang salamat Ginoo ni kabuntagon, Pare God. Salamat sa pag-alaw ka namo Ginoo nga kami naabot dinhi gayon, Pare God, kauban sa mga sister gayon, Pare God, ginos na gayon, Pare God. Gusto kay Ginoo maminos ng pulong, Pare God. Gusto kay sunod ya kanimo Ginoo. Gusto kay sa Pare God, iyo pinagkinabuhi ta kanimo, Pare God. Lord ka na sinapos ka kasing-kasing, silang ibatis na kasing-kasing karon Ginoo. Kung na kadungog karon, Pare God, natugin na kasing-kasing Ginoo, Lord. Yung mga tao na sa gawas, Pare God. Yung mga tao na sa sulutin, Pare God. Natugin na kasing-kasing Ginoo, Lord. Pwede kami karon, Pare God, sa pagdahil Ginoo, Lord. Welcome, Holy Spirit. O Jesus Christ, hallelujah. Maghari ka sa kasing-kasing Ginoo, Lord. Nanduga ka kasing-kasing sa pamilya, Pare God, sa gayon lumakabalo, kisa kayon, Pare God. Karon Ginoo, balik kami, Pare God, sa pagdahil Ginoo. Among kasimbangon, among kakawitan, Pare God. In Jesus we pray. Amen. Amen. So karon may isa na ipak po mga kamot. Let's all sing, Alam na Jesus Dawata. Dismayed, and the greatest for us of the Lord.
for our King, the foe shall disappear, and across the world shall swing. Marching on, for Christ count everything but naught, and the crowning King, tall and sing, neath the banner of the cross. Marching on, for Christ count everything but naught, and the crowning King, tall and sing, neath the banner of the cross. This is the day. This is the deed that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice, and be glad in it, we'll be glad in it. For this is the deed that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the deed that the Lord has made. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Oh, ito ang araw na gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Oh, ito ang araw na gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Amen. Sa karamig soon. Padala mo kita sa pagdaig sa gabi, So let's all sing. You are my strength. Ang ginunag-ginunag ang atong kusog mo son. Sa itong mga problema, sa itong kinabuhi, pwede kita nga magsampit diya sa Ginoo. So let's all sing. You are my strength. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious gem, once I give up, I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am tired, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is
As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing will that as your hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Amen. So let's all sing our last song. So nasayda mo kita nga adlaw o gabi na pangita kita diha sa Ginoo. So itong abiton mga song, ako nagapangita mo. Kung nagapangita mo sa katabawan, sa presensya mo, ikaw ang ipangandoy ko sa kinatibukan, sa kasing-kasing ko. Uwiton ko ang kamanalan mo. Magkasimba ako diha sa tolo mo. Daigon ko ang buhing ngalan mo sa Espiritu Santo. Ang kahatulan. Kung nagapangita mo sa katabawan, sa presensya mo, ikaw ang ipangandoy ko sa kinatibukan, sa kasing-kasing ko. Uwiton ko ang gamhanang ngalan mo. Magasimba ako diha sa trono
Lord, 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 Lord Jesus Christ, hallelujah, parigad, ulas ka ng Ginoo. Sa kong pasalamat, parigad na kami Ginoo katay, tinikad mo parigad, Ginoo, Lord. Kauban sa mga kaisunan ka na mo parigad, Lord Jesus Christ, Lord, for the Spirit, Jesus Christ, magkakay ka sa mga kasing-kasing, Ginoo, nandugan mo kasing-kasing, karoon parigad, Ginoo, kasalo kami sa mga sala, parigad, sa mga nabuhat, Ginoo, Lord, sa kapakyasan, parigad sa mga kinabuhi, Ginoo, Lord, tutuloy kami sa tala na subayon, parigad, ang tao na nakababag sa mga kasing-kasing, Ginoo, ang tao, parigad, sila kababag sa mauna, parigad, Ginoo, magiampong, parigad, ang mga pamilya ka na mo, Ginoo, Lord, pamilya sa gawas, kayo, parigad, sa parigad, mga palo sa mga matuhuran, kayo, parigad, Lord Jesus Christ, karoon, Ginoo, Lord, tunggang pag-apo ka naman, parigad, sa financial, magayon, parigad, sa problema sa mga physical, sa spiritual, kayo, parigad, Lord Jesus Christ, hallelujah, Lord, napangita kami na sa presensya, Ginoo, Lord, sugamhan ang presensya, kayo, parigad, karoon, Ginoo, Lord, may kami, parigad, Ginoo, Lord, upaw, kalaga, natulog kayo, parigad, patulog kami sa mga pulong, parigad, kabay kami, Ginoo, sa akin, pag-apply sa mga kinabuhi, Ginoo, Lord, Lord, di mo kaming matarong, sa mga tubangan, parigad, Jesus Christ, isa na sa mga binuhatan tayo po sa tao, Ginoo, Lord, imong nakita kayo, parigad, Lord Jesus, salamat, parigad, imong tanan, Ginoo, salamat sa cross, parigad, salamat sa mga kinabuhi, parigad, Jesus, I pray,
kind to wind and mystery, and oceans sing, my faith will stand, and I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. My faith within and peace surrounds me. You never fail, and you won't start now. And I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. The Spirit leads to where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. The Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the water, whenever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will make me stronger in the presence of my Savior. I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. For I am yours, and you are mine. Kinabuhitan, muabot ang kaluyan, kalaay ka, balaka, matiuntan. Usahay mangpauta, tungod sa pagduha-duha, tugong mahikalimot nga naasya. Samtang may kinabuhi pa, may esperansa. Kay buhi siya, may esperansa. Pagdahi ko pagsimba, padayon na, si Jesus ang atong esperansa. San asa kita, nining kalimutan na, kalaay ka, balaka, masukatan ta. Muamok ka
may kinabuhi pa, may esperanza. Kumusta buhi siya, may esperanza. Pagdahi kong pagsimba, padayon unta, si Jesus ang atong esperanza. Esperanza, pulong makalipay. Esperanza, pulong makalasing. Esperanza, pinungdan sa paglahi. Hindi ka magmahay basta may esperanza. Samtang may kinabuhi pa, may esperanza. Kumot kay buhi siya, may esperanza. Pagdahi kong pagsimba, padayon unta, si Jesus ang atong esperanza. Si Jesus kay gunta, si Jesus kay gunta, si Jesus ang atong esperanza. Tayong managkauban diha sa atong Ginoong Hesukristo. So we can work with the God Almighty for successful in our lives. Muna makahimo kita sa paglakaw sa ato ang kauban sa atong labing gamahanan nga Dios aron magmalangpuson kita sa atong mga kinabuhi. So when we believe in God, accept Jesus Christ as our Savior, our soul shall be saved. Muna kun motuo kita kang Ginoong Hesukristo ug dawaton siya isip atong manluluwas, maluwas gayud ang atong mga kalag. And then we can live a life working with the God Almighty. Ug makinabuhi kita sa kinabuhi nga maglakaw kauban ang Dios ang labing gamahanan. But so many people of the world cannot working with the God Almighty. Pandaghang mga tao sa kalibutan ang nagkinabuhi nga wala kauban ang labing gamahanan nga Dios. Why people cannot working with the God Almighty? Kung ano man nga ang mga tao dili sila kahimo pag-uban sa labing gamahanan nga Dios. Because the Bible says, Hosea chapter 4:6, they have a lacking knowledge of God Kaya ang Almighty. Biblia nag-ingon sa Oseas kapitulo 4:6 nga tungod kay nakulangan sila sa kaalam sa Dios. When you have a knowledge of God, very much understanding, you can work, you can steadfast in the Lord God Almighty and Jesus Christ. Muna kung kita masayod gayod o mapuno gayod sa kaalam sa Dios, makahimo kita sa pagpadayon ug sa paglakaw kauban kang Ginoong Hesukristo. We must believe that our God dwells in me and you. O kinahanglan ta nga moto ang atong Ginoo nagpuyo siya sulod kanako ug sulod kanimo. But Bible teaches us how can Almighty God dwells in me and you. Ug ang Biblia usab nagtudlo kanato kung saon pagpuyo sa Dios kanimo ug dinhi kanako. Greeting each other. Dinay mo tapad. God is stay in you. God stay in you. God stay in you. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. The word of God is the God is helpful. Ang pulong sa Dios, Dios gayod. Almighty God stay in you and I through the word of God, Holy Bible. Ang labing gamahanan nga Dios makapuyo siya kanimo ug kanako pinaagi sa iyang balaang Biblia. When you reading Bible, writing Bible, meditate Bible, day and night, God will stay in you very much. Sadya nga magbasa kita sa Biblia, magtuon kita sa Biblia, magsulat kita sa Biblia, ang Dios magpuyo gayud dinhi kanato. So when you reading Bible, writing Bible, the Holy Spirit very carefully working in your life. Munang sadya nga mobasa kita sa Biblia ug magsulat kita sa Biblia, ang balaang Espiritu molihok gayod sa atong kinabuhi. When I was reading Bible in the prayer mountain, the Holy Spirit came upon my life. Kaya sadya nga gabasa siya sa Biblia, katong niadto pa siya sa balay alampuanan sa bukid, ang balaang Espiritu may kunsad sa iyang kinabuhi. When the Holy Spirit came upon to me, I was realized
my sin and the mistakes. O sa pagkunsad na sa balang espiritu diha kaniya, iyang naamguhan ang tanan niyang mga kapakyasan ug tanan niyang mga kasalanan. Oh, Holy Spirit teaching me, oh, you have a sin. You have hating your old brothers. Ug ang balang espiritu nagtudlo kaniya nga nag-ingon nga nakasala ka tungod kay nagdumot ka sa imuhang magulang. And then I was confessed to God Almighty God, please forgive my sin. I have a hating mind, my old brothers very much in my heart. O nagginulsol siya sa iyang mga sala o di mo sa labing gamhanan nga Dios. Pasaylo ako sa akong mga sala tungod kay daho kay kog pagdumot sa akong magulang. When I was confessed to God Almighty, oh, God was forgive me, and suddenly from the heavenly Father God, Holy Spirit came upon to my life. O sa diha nga ayahan ng gitugaan o ginulsulan niya mga sala sa kalit, ang langit nun nga amahan yang gibubo iyang balang espiritu sa iyang kinabuhi. When the Holy Spirit came upon to me, I was starting the speaking new tongues. Ug sa pagkunsad na sa balang espiritu sa iyang kinabuhi sa kalit, nagsugod sag ampo gamit ang lahi nga pinulungan. When I was speaking new tongues, maybe in the evening, 9 p.m. starting until the next morning, 5 a.m. O nagsugod sag ampo mga alas 9 sa gabi nahuman sag ampo mga alas 5 na sa buntag sa kadlawon. Before I received the Holy Spirit, I could not pray very well. Only 5 minutes finish it, no more. Sa una, wala pa siya kadawat sa balang espiritu, mga 5 minutos lamang siya mag-ampo o wala na siya i-ampo. But when the Holy Spirit come to me and the Holy Spirit teach me what kind of things matters, I need to pray for family, friend, neighbor, my sin, country, president, school teacher, every people. I pray for all of the world people. Apan sa pagkunsad sa balang espiritu kaniya, ang balang espiritu nagtudlo kaniya sa pag-ampo. Nag-ampo siya para sa iyang mga sala, sa iyang mga pamilya, sa iyang mga ikagaw, sa iyang mga silingan, o bisan sa presidente ug sa tanang mga katawhan nga nagpuyo sa matag nasod. That's why I have testimony. When the Holy Spirit come upon your life, you will receive power how to pray very well. You can pray overnight prayer, fasting prayer, or you can do everything. Makapamatuod gay sa kung ang balang espiritu makunsad na kanato, makadawat kita sa gawom sa balang espiritu, mapuno kita sa balang espiritu, makasulti kita lahi nga pinulungan ug makahimo kita sa pag-ampo uban ng pagpuasa. After receiving the Holy Spirit, I become immediately evangelist, preaching the gospel, deliver the good news about Jesus Christ, every city, every apartment, every house. O sa pagkunsad na sa balang espiritu niya, diha nahimo siyang ebanghilista or magsasangyaw sa matag bisan asa nga syudad siya nagwali sa pulong sa Ginoo, bisan sa mga palaabangan or bisan asang dapit nagsangyaw siya sa pulong sa Ginoo. So many sinners come to me and they want to be healed, they want to be forgiven, they want to be turning point to their life. Ang dahang mga makasasala ang mituo kaniya o ganahan sila nga mamaayo sa ilang mga sakit, ganahan sila nga mapasaylo o ganahan sila nga mabag-o sa ilang mga kinabuhi. That's why I was praying more honestly, and then for people, there's help the people, heal the people, and restoration the people conditions. Muna iyang gibuhat, mao lamang nga tabangan ang mga tao, ampuan ang mga tao para maayos sila or mahibalik sila sa maayo nilang kahimtang. Many people of the world, not including Philippines and Korea, America, all people, they have a trouble and suffering problems. Kung daghang mga tao sa tibuok kalibutan, lakip na din sa Pilipinas, sa Korea or sa Amerika, na sila yung mga kasamok o daghang mga problema. So many people divide, fighting and quarreling, hating each other. Kung gani ba mga tao nga nagbulag sila, nag-away sila o nagdinumtanay sila sa matag usa. Because they do not know the Bible, and that's why they against God continually in their life. Wala sila kabalo sa Biblia, mo nang kanunay silang misupak sa kabubuton sa Dios sa ilahang kinabuhi. That's why we must understanding Bible, how to speak very well. Muna kinahanglan natong masabtan ang Biblia kung saan nato pagsulti pag-ayo. If you studying Bible, writing Bible, meditate Bible, you can understanding, memorize the Bible very well, and then
your mouth will speak with the very word of God. Muna kung kanunay ta nga magbasag Biblia, magtuon og Biblia o magsulat sa Biblia, ang isulti lamang nato kanunay maurag gayud ang pulong sa Dios. And then you can reconcile to your family, husband, wife, children, friend, neighbor, every people will be rejoice because of your changing your mind. O mapasiguli na ta sa atong mga pamilya, sa atong mga bana, sa atong mga asawa, sa atong mga higala, sa tanang mga tao tungod sa pulong sa Dios nga atong nasabtan. So many people, even though Christians, they say to, oh, I don't want word, I don't Philippine. Must change it. They must transform their life. We must change it like whites. O daghang mga tao nga moingon nga dili ko ganahan sa kalibutan, dili ko ganahan sa diris lugar sa Pilipinas. Kinahanglan nga mga tao kinahanglan nga mabago ug mag-inosog. But Bible says we must ourselves change first of all. Apan ang Biblia nag-ingon nga una natong bag-ohon isang atong kaugalingon una. When we change our mind, our thought, and our all desire, everything will be very good. Kaysa di nga mausab na ang atong mga tinguha, ang atong mga huna-huna o gipanghuna-huna, tanang mga butang mahimo gayong maayo. Because everything in the world, God made God protection. Tungod kay tanang butang sa kalibutan, gibuhat kini sa Dios og ang Ginoo maoy ga proteksyon or ga dumala. That's why take a mind of God Almighty and Jesus Christ. Bible mention about this one. Unang kinahanglan nga magbaton kita ug managsamang huna-huna sa Dios ug ni Ginoong Hesukristo sumala sa gisgutan sa Biblia. Bible says we must be strong and very courageous as a Christians also. Ug ang Biblia nag-ingon na kinahanglan kita nga magmalig-on ug magmaisugon isip mga Kristohanon. Moses was a leader in Israel, rescued all Israel people from the slavery of Egypt. Ug kini si Moses usa siya ka pangulo sa Israel dinihang gipahigawas ang mga katawan sa Israel nga naulipon. Moses don't want to go to the back to Israel, Egypt. O dili atong panahon na dili ganahan si Moises nga mobalik dito sa Ehipto. Because 40 years at that time, 40 years ago, Moses free from the Egypt because of the killing the Egyptian 4 months. Tungod kay mga 40 ka tuig na ang milabay ni atong panahon nga palayo siya sa lugar sa Ehipto tungod kay nakapatay siya og usa ka foreman. And then Moses was a prince of the Egyptians. O kunta si Moses mo'y mahimong sumusunod nga hari dito sa Ehipto. But he become a killer. Apan nahimo siyang mamumuno or pumalatay. And then he was free from the Egypt to the Israel. Ug mo nang may panaw siya, may palayo siya gikan sa Ehipto ug adto siya dito sa Israel. And then Moses was to live in the desert, keep protection, keep his sheep and the goats. O nagpuyo si Moses dito sa disyerto ug nagbantay siya sa mga kanding ug sa mga karnero. After 40 years, Almighty God appeared to Moses. Pantapos sa 40 ka tuig ang Ginoo mipakita kang Moises. One day Moses keep his sheep and the goat on the mountain of Sinai. The God appeared to him. Moses, take up your sandals. O usa ka adlaw ni ana samtang nag-atiman si Moses sa iyang mga karnero ug mga kanding dito sa bukid sa Sinai, sa kalit nagdungog niya ang tingog sa Dios nga maingon nga Moses, hubuang imong sandalya. You are standing there is the holy place. Tungod kay nagtindog ka sa balaan nga dapit. Where is the holy place? Asa man ang balaan nga dapit? Everywhere. Where is the God is there, holy place. Bisan asa kun ang Ginoo naa dira mao kana ang balaan nga dapit. I know that here tomorrow the provincial there is the holy place. Nasayog gyud si pastor nga bisan asan dapita bisan dinhi sa bilangguan mao kini ang dapit nga balaan. Because God is here. Tungod kay ang Ginoo naa dinhi. Amen. Amen. God said to us, take up your old sandals. Muna ang Ginoo nag-ingon ka nato nga kinahanglan natong hubuon ang atong daan nga mga sandalyas. I will give you new sandals. O hatagan taniyag bag-o nga sandalyas. Do you want a new Ganaan ba sandal? tag bag-ong sandalyas? Amen. Hallelujah.
And then Moses saw the burning, the bush was burning in front of him. Kung nakita ni Moises nga ang sampinit nagdilaab sa iyang atubangan. The bush was burning, but there is no damages. Nakita niya nga gakalayo o gadilaab ang sampinit apan wala kini maugdaw or masunog. Because of the fire of God came upon the bush trees. Tungod kay ang kalayo sa Dios mao may nipakalayo sa sampinit. When the Holy Spirit come upon your life, your heart will be burning. O kung ang balahang espiritu usab makunsad na sa ato ang kasing-kasing, ang atong kasing-kasing magdilaab gayon. When the Holy Spirit come upon your life, your old sin, your old attitude, hating, every kind of evil desire will be burning no more. Kung ang balahang espiritu mukunsad na sa atong kinabuhi, ang atong daan nga mga kinaiya, atong mga dautan nga mga kinaiya, o atong mga pagdinumtanay, tanang mga sala, mga sunog gayud ug mga hanaw. Because the Holy Spirit is the Spirit of God, and it can come to you. When the Holy Spirit come to you, you will receive the power, overcome the all your evil desire. Tungod kay ang balahang espiritu, espiritu kini sa Dios, ug kung mukunsad na ang balahang espiritu sa atong kinabuhi, makadawat kita sa gahom ug ato nang malampusan ang tanang mga dili maayong mga tinguha. Before I receive the Holy Spirit, I have seen mistakes many times, many things. Ug kaniadto usab sa wala pa niya madawati ang balahang espiritu, daghan kay siyang sala nga nabuhat ug daghang mga kapakyasan. I know that some of you had mistakes and sins and came to hear us. Sayo usab si Pasuli, diri kanato nga tungod kay nakabuhat ang mga kapakyasan ug sala mo nang napunta ta dinhi. But I know that Almighty God put you here for changing your attitude, habit very greatly. You can turning point to your lifestyle here. Apay nasayod sa nga ang Ginoo nagtugot nga kita mabutang diri para mabag-o ang atong mga kinaiya ug ang atong kinabuhi ug dinhi mga bag-o gayud kita. You can go to, here is the mountain of Sinai, like Moses, you are stay in the mountain of Sinai. Ato lamang hunahunao na kining dapita mao kini ang bukid sa Sinai. Diin naa kita karon nagpundo sa bukid sa Sinai. You are writing Bible, studying Bible, continually reading Bible, and then you can meet individually, very clearly. You can hear the voice of God some days. Kung pagpadayon gyud kita sa pagbasa sa Biblia, pagtuon sa Biblia ug sa pagsulat sa Biblia kay moabot gyud ang panahon nga ato ra gayong madungog sa klaro kaayo ang tingog sa Dios. When you hear the voice of God like Moses, you will change it. Your life will be Bible. Ug sadya nga makadungog kita sa tingog sa Dios sama sa pagdungog ni Moises, mausab gayud ang atong kinabuhi ug kita mapasiguli or And then you makikaw. can loving God very much. You can loving your family, friend, and cell members. You can love to each other. You can serving very well. Makahimo na ta paghigugma pag-ayo sa Dios, paghigugma sa atong mga pamilya ug bisan pagpasaylo sa mga sala ug makahimo ta paghigugmaay sa atong mga kauban sa selda ug makahimo ta sa paghigugmaay sa matag usa. Some of you will become a very wonderful Christian and leader in the Philippines. O uban ka nato mahimo mga maayong Kristohanon or mga pangulo diri sa nasod sa Pilipinas. Moses was a leader in the Israel. O si Moises usa siya ka pangulo didto sa Israel. After they rescued the Israel people, they were camped in front of the Red Sea. Ug human sila makagawas dito sa Israel, nagkampo sila atubangan sa dagat nga pula. Bible says Exodus chapter 14 verses 13 to 14. O atong basahon sa atong mga Biblia, sa Exodus 14, versikulo 13 abot sa 14. Dungan tagbasa. Moses Dingon si said Moises to the sa people, katawan, "Do not be ayaw ka afraid. makahadlok. Stand Mabilin sa firm inyong and you will see the ug tanawa ang deliverance buhaton of sa the Ginoo Lord sa will adlaw. bring you Ang strength. pagluwas The sa ninyo. Egyptians Tanang mga will Ehiptohanon dili na today, ninyo you makita will never pag-usa. see again. Paghimo The Lord lamang will kamo, fight for kaya ang you. Ginoo You mo ay need only nakikaway to alang be kaninyo. still. Amen. Israel people, 2 million people was afraid because of the in front of the Red Sea. At the back is the Egyptian soldiers coming to catch back to them.
Ang mga katawhan sa Israel nahadlok sila pag-ayo tungod kay sa ilang atubangan adunay dagat nga pula nga dili sila kalabang tungod sa kalalom ug sa ilahang likod di ba anaa ang mga sundalo sa Ehipto para pagdakop nilag balik. But Israel, Egyptian soldiers had a chariot riding, and then they could not approach to Israel people because God made a pillar of the fire between the Israel to Egyptian soldiers. Ang mga kasundaluhan sa Ehipto nagsakay sila og mga karwahe apan bisan pag nagsakay sila og mga kusgan kaayo nga mga karwahe wala sila kaapas or kaduol sa mga Israelita tungod kay ang Dios naghimo man og abo nga kalayo nga haligi. God could protection Israel people, His people, with the fire of the pillar of the fires. Og ang Dios iyang giproteksyonan ang iyang mga katawhan nga mao ang mga Israelita pinaagi sa kalayo nga haligi. No one make a pillar of the fires. Ug wala gyud nakahimo og kalayo nga haligi. And then Almighty God said to Moses, stretch out your step into the Red Sea. Tapos nga ana ang Ginoo mingon kang Moises nga iisang imong ang imuhang sungkod at tubangan sa dagat nga pula. When the Moses stretched out his step into the Red Sea divided immediately. Kung sadya nga giisa na ni Moises ang iyang sungkod sa dagat, kalit nga ang dagat nga pula na tunga. And then Egyptian soldiers and the chariot want to follow them into the Red Sea. O, ang mga kasundaluhan sa Ehipto buot sila nga ilahang gukdon ang mga Israelita o munang milabang usab sila dito sa dagat. God is the exactly God, not mistaken. Apan ang atong Ginoo galihok siya sa husto gayud kaayo nga takna. Here is the Red Sea, and the Israel people, all people over the over the Red Sea, Almighty God crossed the Red Sea again. Amo kini ang dagat nga pula ug sadya nga ang tanang mga Israelita nakagawas na nakalabang nagikan sa dagat gisirado balik sa Dios ang dagat. That's the dead lines. And then all Israel, Egyptian soldier and chariot fall into the Red Sea, died. O ang tanang mga kasundaluhan sa Ehipto nga nagsakay, lakip ang mga nagsakay sa karwahe, silang tanan hurot og kamatay og nangalumos. Israel, Egyptian soldiers and the chariot very power, but no one alive the land. Gamahanan kaayo ang mga kasundaluhan sa Ehipto apan walay bisag usan nila nga nakalabang or naabot sa yuta nga mala. Today Bible says the Lord God was fighting for Israel. Muna ang Biblia karon nag-ingon nga ang Ginoo mo ay nakigaaway alang sa Israel. When we believe that these scriptures, we'll be very strong and courageous in our life. Muna kung atong tuuhan kining maong bahin sa kasulatan ang atong Kristohanong kinabuhi magbalig-on gayud pag-ayo sa atong kinabuhi. We must learning finally how God protection you and all of us and the So Filipinos. kinahanglan usab kitang makat-on sa katapusan kung unsaon sa Ginoo pagbantay or pagproteksyon kanimo o kanako or natong tanang mga Pilipino. When we trust in God Almighty, God knows our heart very well, and then He will protection in every situation. Kung mosalig kita sa Dios sa kinasingkasing nato nasayod ang Dios niinog ang Ginoo mo'y mo proteksyon o mobantay nato sa tanan natong sitwasyon. Last week we have a leading Bible schedules in the Jesus Mission Church, the book of Daniel. Atong niaging semana ang gibasa nato sa atong simbahan Jesus Mission Church is nagbasa ta sa libro sa Daniel. For protection from the God Almighty, we must decide something. Aron proteksyonan kita gikan sa atong Dios nga labing gamahalan kinahanglan gayud kita nga mo desisyon. Daniel and Shadrach, Meshach, Abednego was there, and then all of the officials and the people all must bow down to statue of the Nebuchadnezzar. O, naay mga higala si Daniel nga ginganlag sa Shadrach, Meshach ug Abednego ug kini sila tanan kinahanglan nga muyukbo sa estatwa nga gipabuhat ni Nabucodonosor. But Daniel's friend Shadrach, Meshach, Abednego, we don't know. We don't like bow down to your statue kings. Apan ang mga higala ni Daniel nga si Shadrach, Meshach ug Abednego may balibad nga muyukbo sa estatwa sa hari. And they put a very strong fire, but they never die in the
furious fires. Munang gibutang sila dito sa nagdilaab nga hudno, apan bisan pag gihulog sila sa nagdilaab nga hudno, wala sila mamatay dito. Also, higher official of the Babylonia want to kill Daniel. O bisan ang mga kadagkuan nga mga opisyalis sa Babylonia, nasina sila o gusto nilang patyon si Daniel. They put the Daniel into the lion's den. O ila usab gisumbong o ila usab gibutang si Daniel dito sa langob sa mga leon. When the Daniel lion's den put into the lion's den, the angels of God sent his angel and then shut the mouth of the lion O also. sa diya nga si Daniel gibutang na dito sa langob sa mga leon, gipadala sa Dios ang iyang mga anghel ug ilahang gipatak-om ang mga baba sa mga leon. There is many hungry lions, but no lions attack Daniel. O dito sa langob adunay isog o gigutom mga leon, apan dito sa langob wala gyud bisan usa ka leon nga nikaon kan Daniel. Through this Bible study, we must learn how God protection His people, especially trust in Him. Unang pinaagi nining storya or kaagi sa Biblia atong makatunan kung giunsa sa Dios pagproteksyon o pagbantay sa mga tawo, ilabi na kadtong mga tawo nga misalig gayud kaniya. That's why Jesus promised, trust in God and trust in me. Munang si Jesus nang ingon nga salig sa Dios og salig usab kanako. No one touch you, no one destroy your life. Walay makahilabot kaninyo og walay makaguba sa inyong kinabuhi. Bible emphasize trust in God Almighty, obey His word. Muna ang Biblia nagtudlo og nagpasabot nga nato ang kinahanglan natong saligan ang Dios ug atong tumano ng iyahang pulong. I pray for the all Dumaguete Provincial Jail members. Walang kanunay nga nagampo si Pastor Lee natong tanang mga miyembro dinhi sa bilangguan. So all brother and sister have a positive thought and dream and the words. Muna ako mga kaigsuonan kinahanglan nga magbaton kitag positibong huna-huna, mga damgo og pinulungan. Because Jesus Christ made everything completely through His death on the cross, through His physical body died. Kay hingpit nga gihuman ni Ginoong Hesukristo ang balaod pinaagi dito sa cross ug pinaagi sa kamatayon sa iyahang lawas. The Bible says Jesus Christ is the true God and the eternal life. Ug ang Biblia nag-ingon nga si Hesukristo mao ang bugtong matuod nga Dios ug kinabuhing dayon. Did you find these scriptures in the Bible? Ato ba ning nakaplagan or nabasahan dinhi sa Biblia? Where is this Bible? Asa ba ning Jesus Christ is the true God. Marcos, Lucas 1. Mateo, Luke, Oh, Mark. exactly. 1 John chapter 5:20. Open your Bible. Atong abrihan sa itong mga Biblia diri sa unang Juan 5:20. Unang Juan 5:20. 1 John chapter 5 verse 20. We read it together. Unang taog basa. Nasayod Nasayod usab kita nga mianhi ang anak sa Dios ug nihatag kanatog sa labutan aron makaila kita sa matuod nga Dios. Ang atong kinabuhi anaa sa matuod nga Dios. Sa iyang anak nga si Hesukristo, siya ang matuod nga Dios ug ang kinabuhi nga dayon. Amen. Son Jesus Christ is the true God and the eternal life. Ang anak nga si Hesukristo siya ang matuod nga Dios ug kinabuhing dayon. So we must confirm through scriptures, Bible. Munang kinahanglan gid nato nga makumpirma or masigurado kini pinaagi sa Biblia. And then you will never change your mind. O tapos nini dili na gyud mausob ang atong hunahuna. Without the Bible scriptures, we cannot confirm anything E else. kung walay gisulat dinhi sa Biblia ug sama niini dili nato kini masigurado or makumpirma sa atong kinabuhi. That's why I like teaching Bible. I like give you Bible, writing Bible. So you can find the secret of God in the Bible. Unang ganahan lamang siya nga magpadayon sa paghatag og Biblia, pagpasabot sa Biblia ug pagtudlo sa Biblia aron nga makaplagan nato kini pinaagi ra usab sa Biblia. Also you can pray every day 3 times, more than 3 times like Daniel. Makahimo usab kita pag-ampo kada adlaw mga tulo ka higayon or labaw pa sa tulo ka higayon daw sama ni Daniel. Daniel was exiled to Babylonia. Kasama nga si Daniel na ulipon siya or gisakop siya o napunta siya dito sa Babylonia. As a foreigner, Daniel never stopped praying 3 times a day continually. Isip usa ka dumuduong or langyaw
maglisod si Daniel sa pag-ampo. That's why Daniel could understanding everything, every dream, interpret very well. O nag-ampo si Daniel sa tulo ka higayon kada adlaw ug mo na nakahimo si Daniel pagsabot sa bisan unsang mga panan-awon ug mga damgo. At that time, Babylonia was a very strong country. There is many magicians and scholar members, high scholar members, many is there. Ug atong panahon na dito sa Babylonia, kusgan kaayo kini nga mao nga nasod ug daghan kay mga tag-as kay mga posisyon didto sa Babylonia. They could not interpret the dream of the kings. Apan bisan pa sa ilang mga kaalam, dili sila kahubad or katugan unsay kahulugan sa damgo sa hari. Only Daniel could interpret the dream of the kings. Si Daniel lamang ang nakahubad sa damgo sa hari. How could Daniel interpret very well? Unsa man ni Daniel nga nakahubad siya pag-ayo. Bible says, Almighty God gave to Daniel insight and understanding everything. Ang Biblia nag-ingon nga ang Ginoo mo'y naghatag ni Daniel og kaalam ug panabot nga makasabot siya sa daghang mga panan-awon or damgo. That's why I tell you the truth. Finally, prayer is the number one key. Understanding, open your brain very well. Namunang asulti ata ni Pastor sa kamatuoran nga ang pag-ampo mo'y una nga iyabe aron makabaton kita og maayong panabot. When you open your spiritual brain, you can see the kingdom of heaven who sits on the throne of God, Jesus Christ, very clearly. Og maabri usab atong espirituhanon nga sa labutan og sadya nga maabri na atong espirituhanon nga sa labutan, makita nato ang gingharian sa langit og makita nato si Ginoong Hesukristo. And then you can change your habit and desire and follow Jesus Christ with your whole heartedly. Og mausob na atong mabatasan nga pagkinabuhi og makahimo na ta pagsunod pag-ayo kang Ginoong Hesukristo sa kinasingkasing gayon. You will become a disciple of Jesus Christ truly. Mahimo tang mga matuod nga mga disipulo ni Hesukristo. Jesus Christ is looking for the true Christians, real Christians in the Philippines. Kay si Jesus nangita gayud siya og matuod nga Kristohanon dinhi sa nasod sa Pilipinas. Almighty God looking for the like that person, strong Christian and the real Christian in the Ang Philippines. Ginoo nangita siya sama niini lig-on nga Kristohanon ug matuod nga Kristohanon dinhi sa Pilipinas. If you turning point to your mind and become a very real Christian, Almighty God will allow you to become a true disciple of Jesus Christ and allow the leader of the churches. O sadya nga ato ng usbo ng atong hunahuna ang labing gamanan nga Dios himuon ta niyang Kristo maayo matuod nga Kristohanon ug mahimo tang pangulo usab sa simbahan. You can plant the new church around your situation, Negros Island. O makahimo ta pagtukod og atong kaugalingon nga simbahan bisan sa ato ang kaugalingon gyud nga simbahan dinhi sa Negros. Oh, I know there's a singer very you can very good singers and worshipers. O nakabalo si Pastor Ling at sada kay tagtingog maay kitang moawit ug mosimba. God is looking for the true worshipers. Ug nangita gayud ang Ginoo og matuod nga magsisimba. You can sing more and more every day, 7 times sing to God Almighty. Ug mas mag-awit pa ta pag-ayo sa Ginoo sa kaadlaw mga 7 ka higayon alang sa atong labing gamanan nga Dios. We have been sing oceans. Ug sama nga natay gikanta nga ocean. Oh, Almighty God, open the oceans and fill the ocean, open the gate of heaven through your prayer and the singing. Ug sama nga abrihan sa Dios ang dagat, punon sa Dios ang dagat ug abrihan niya ang putan sa gingharian sa langit pinaagi sa atong pag-awit ug pagsimba. Someday, Almighty God, rescue from the hears. Ug puhon ang labing gamanan nga Dios iyahagyud tang palayaon dinhi. I tell you the truth, before you rescue from the here, you must turning point experiences. Apan before mo makalaya dinhi kinahanglan nga makasinati usab una kita og kabag-uhan. When you receive the Holy Spirit, and turning point in your life, all your family, friend, and brother and neighbors welcome you. Sa diha nga madawat ato balang espiritu ug makasinati ta sa kausbanan ang atong mga pamilya, atong mga silingan, mga paryente ug mga kahigalaan, malipayon gayud nga modawat ka nato. Your friend, husband, and the children, friend, neighbor, oh, welcome. Atong mga higala, atong mga silingan, atong mga bana, malipayon sila nga modawat nato pag-usab. But if it not change here, until rescue here, people
Oh, we do not welcome you. Apan kung dili jabot ta magbinag-o bisan pag makalaya ta diri ang mga tao dili gyud ganahan nga modawat nato. That's why I was preaching the gospel continually until now, changing your lifestyle through the word of God and the prayer through repentance. Una ang iyang mensahe kanunay gyud nang gisangyaw ang mensahe hangtod karon nga ato ra yung bag-uhon ang atong kinabuhi pinaagi sa pag-ampo. When you repent truly, the kingdom of God will come upon your life. Kay sadya nga matinud-anon kita nga maghinulsol sa atong mga sala ang paghari sa Dios or ang gingharian sa Dios mo kunsad sa atong kinabuhi. I have testimony, lady. When I received the Holy Spirit, I was repenting, and the kingdom of God came upon to my life. Oh, the next day I saw along the mountain. Oh, here is the kingdom of heaven. I was realized. Kung makapamatuod gayud siya niini kay tapos siya makahinulsol sa iyang mga sala ni kunsad ang balang espiritu sa pagkabuntag nakita niya ang palibot nga daw sama sa gingharian sa langit. Kingdom is not over there. Ang gingharian sa langit wala didto. Kingdom of heaven is in your hand, in your heart, in your situation. You can find. Gani ang gingharian sa langit nasa atong mga kamot, nasa atong kasing-kasing, bisan nasa atong sitwasyon ug makaplagang gayud nato kini. Also, we have another kingdom of heaven. Here Jesus is sitting on the throne of Kung God. naapoy gingharian sa langit, diin anaa si Ginoong Hesukristo naglingkod sa tuong trono sa Dios. When you born again, you can see there and you can enter there very clearly. Sadya nga kita mataw na pag-usab, makita nato kini ug makasulod gayud kita didto. I tell you truth, I pray continually, no one destroyed in your life, no one go to the eternal hell, everyone be saved and go to the kingdom of heaven with me. Muna nagampo ug naglaom si Pastor Lee nga walay bisan usa nato diri nga maguba sa atong kinabuhi ug malaglag sa impyerno. Hinuon kitang tanan makasulod sa gingharian sa langit ug maghibalag ta kauban ni Pastor Lee. Pray, Almighty God, thank you so much for sharing this gospel. We must be working with the God Almighty for the glory of God, to success and prosperous in life, like Joshua, like Moses, like Daniel, in the holy Christian, holy people. Help all of the brothers and sisters in Tumaguete Provincial Jail, within and all officer. Blessing come upon the whole Philippine country. Bless the whole President Marcos and the Governor, City Mayor, Councilor, and the Barangay Captain and the Councilor, school teacher, professional teacher, and the whole student will be changed, will be converted with the Word of God. They will receive the wisdom of God and the Holy Spirit to become a real Christian, real turning point in their life for the glory of God. In Jesus' name we pray. Say Amen. Praise the Lord.